So ayan mga kadiskarte, good morning po sa ating lahat. Another day naman po sa ating panibagong vlog. So ngayon, di po muna tayo mananitsay gawa ng pangit po ng panahon. Umuulan po. So lagi po tayo tatapat ng kung tayo maniniksay, pangit po yung panahon, malulam or umuulan. So kaya ito, paggawa ng sima naman po ating natupag. Ayan, ito po. Siyempre kasi marami naman po tayong pa-order pero hindi po tayo makakapaggawa. Pasensya na po sa mga mo-order na hindi po natin nabibigyan ng mga sima kasi pasundot-sundot lang po yung ating paggagawa. So ito, meron pong order nakaraan ay nabigyan na natin, tapos yung mga iba kong nagawa ko is napakyaw na naman po ng mga suki ko dito sa tindahan. So ayan, shoutout po sa lahat ng mga viewers ko. Pasensya na po at hindi ko kayo maisesa na dahil gawa ng lagi tayong busy, tsaka hindi po tayo magkanta ugaga sa trabaho. So ito nga pala yung palay ko. Ayan, ayan, nung naanin po natin na nakipaghati na lang tayo doon sa harvester, kawawa po. Lugin-lugi po talaga kasi ayaw pasukin ng dahil sa gawa ng murang presyo, 7-8 lang po. Kaya ang ginawa ko, ito binilad ko na lang po at saka binigas namin. Masarap po yung bigas. At para ano naman po, so binebenta namin yung yung bigas para makabalik po yung kahit kaunting puhunan man lang. May gagastos po ako sa susunod. So ngayon pinagpahinga ko muna yung lupa kasi gawa ng napakamura po. So pagka umarangkada na po ng kahit papano tumaas ng konti, magtatanim na po tayo para sa susunod di na po tayo malugi. At napakahirap ng sitwasyon natin dahil sa halip na malaki ang inani natin, so nakipaghati tayo dun sa harvester. Kaya wala tayong magagawa, ganun talaga. So ayan, nagawa po tayo ng sima dahil dumating na po yung order kung ano, ito yung tube stainless po, ay tanso. So ayan, 5mm po ito ginagawa natin. So marami na rin tayo nakaputol. Ito na po. At ayan, pinuputol ko po isa-isa. So linagyan ko na rin po ng tanda para alam ko kung gaano kahaba yung aking puputulin na yan. Kaya ito, naputol ko na po yun. Nakapag ano na ako ng mga ayan. Ayan. So pag-usapan po natin yung madaling paraan po kung saan po tayo menos ng oras sa paggagawa ng sima. Kung dito ba sa cutter tube. Ayan, cutter tube po ito. Ito yung iniikot po dito. Ayan. So, ina lang po ito. Parang kwan lang po natin to. Kung alin po yung mas gusto nyo, mas bet nyong gawang paraan, kung alin po yung mas madali. Tsaka maganda pong pumutol. So ito po, bali ito may gatla po ito. Ayan, puputol tayo dito. Ipit lang natin. Ayan po. Ipit lang po natin yan. Yan po. So ito, hindi po natin ito maiikot nang wala pong pang kahit plais, pampigil dito or vice grip. So yan, kuha po tayo ng pang ipit. So ito mga kadiskarte, ito po, hindi po natin to pwedeng baka ipit kasi masisira po yung kanyang masisira po yung pinakabilog niya, madadamage, makukupi. So kaya ang ginagawa ko po dito, hindi po bagyang lang po ipit, pero yung hindi lang po gagalaw. Ayan, ayan, ikutin po natin tong ganyan. Ayan, ayan, para maputol po. Ayan, pagka maluwag na po, another po, higpit para maputol po siya. Ganyan po yung paraan nito nung pag nito.
Pwede rin po siyang tuloy-tuloy maikutin. Ganyan. Tapos higpit na naman po. Para maputol po siya. Kasi makapal din po itong binili natin na to. Hindi po ito agad mapuputol lang basta-basta lang. So, hindi naman pwede natin persay na baloktotin para lang maputol. Kailangan ito makaputol mismo yung kuha na to. Yung cutter tube po na to. Ayan na. Oh, napakatagal po oh. Kung ito po based lang po sa aking experience. Hindi ko naman po sinasabi sa mga ibang dito na dadalian, pero hindi. Para sa akin po, mayroon po tayong pinakamabilis na paraan para maputol ng walang gano'ng nasasayang. O, ayan po. Tagal. Kailangan mahigpit po na mahigpit to para tuloy-tuloy po siya maputol habang umiikot. Pagka malawag na, another higpit na naman. O, ayan. Yun, nalaglag na. Ayan, napakalinis po oh. Kung titingnan nyo po oh. Napakaganda ng kanyang putol. Pero, ang aking ano po, napakabagal. Napakatagal. So, kung yung ganun po katagal, halos nasa 2 minutes. Ayan po, inumpisa natin. 2 minutes bago po naputol natin. 2 minutes po. So, tapos sa grinder po, napakabilis. Kaya lang, ang problema po sa grinder, bago mo nyo pumaputol ito, bali, yan, ganyan po ka, mga bawasan po kayo ng isa. Pero depende pa po yun sa bala na ginamit nyo sa grinder. Kung makapal. Kasi, malaki po ang kain nun eh. Pero sa akin pong experience, ito po ang ginagamit ko. Ayan, yung aking molye, ayan. So, binalahan ko po yan ng 3, ayan. Isang pangkinis. Yung pangtulis po yan, yan. Tsaka yung pangkat, ayan. Manipis lang po yan. Tsaka yung kanyang hasaan, ayan po. So, dito po sa aking ginawa na to, napakabilis lang pong putulin ito at hindi pa po masyadong malaki ang kain. Mapakita ko po sa inyo kung gaano kalaki po yung kain niya. Ito lang po, based lang po sa akin experience din. At hindi naman po tayo naninira ng magagawa. Ito po makikita ko sa inyo. Putol po agad oh. Putol lang po agad oh. Ayan, kakalit lang po ng pinaluktot ko lang po yan. Pero kung pagbabasihan nyo, napakalit lang po ng kanyang ano. Ayan, ganyan lang po kalaki oh. Ayan oh. So ito lang po yung kuwang ko. Napakabilis. Ilang minutes lang, wala na. Ayan. Putol po agad oh. So ayan, alam na po natin kung saan po mas mabilis. Kasi ito halos nasa 5 seconds. Putol po agad. Ayan o. So, ano po ulit tayo para malaman natin kung 5 seconds talaga. Ayan, lininis ko lang po yung dulo. Meron po siyang konting ano, ayan, inaano ko lang po yan para kumantay po ulit, ginaganyan ko lang. So ayan, try natin ha. So ayan, bali tingnan natin kung gaano kabilis po. Uy, ayan po halos 10 seconds lang po. 10 seconds lang pala. Ayan o. Yung dumi po na yan na natitira, dali lang po yan. Ayan po, malinis na. Yan, so alam na po natin kung alin po yung mas mabilis na pamutol. Kasi sa grinder po, yung bilis po ng ikot nun, malaki po nakakain nun. Kaysa dito kasi
tansyado lang po yung ikot nitong ating mulye na to. So dito ko po ito na pinuputol na. Kasi dati po ginagamit nating grinder. So malaki po ang nawawala. Minsan nawawalan po tayo ng isa or higit pa. Depende po yun sa galaw ng ating grinder kung hindi po naka-align yung ikot niya. Mas malaki. Mabilis po pero tsaka mahirap kasi may dating pong tumatalansik yung mga nito. Yung pag mapuputol na po siya, lumilipad. At dito hindi po kasi natitirahan natin ng konti tsaka natin babaliin lang. So napakabilis lang po. So dito naman po sa aking cutter tube, ito ginamit ko rin to. Napakatagal. Kaya kung may pa-order po tayo sa loob ng isang araw kasi bihira tayo makagawa. Ito napakatagal po pero napakalinis po ng kanyang gawa. Kaya lang kung pang sarili lang po pwede na po tayo dito. Kasi kung wala po kayong molye, kung may molye naman po kayo ayan, balahan nyo po ng ganito po yung bambala ng grinder na yung katamtaman nipis, yung manipis lang po para malit lang po yung kakainin niyang nito. So ayan, may mga palatandaan tayo kaya hindi po tayo maliligaw. So para hindi po iba-iba yung haba niya pag tayo. So ayan mga kadiskarte yung ating paliwanag. Simple lang pero epektibo. Pero so sa mga gusto rin po pala umorder at pasensya na po sa mga marami po tayong umorder ng mga subscriber po natin pero hindi po natin padalhan dahil nga gawa ng pasundot-sundot lang po yung ating gawa. So kamukha niyan, itong gagawin ko po na to, meron na po sa atin order naman na 20 pieces at hindi pa po natin gagawa. So yan, may shoutout nga pa pala tayo. Ito pala, teka lang po. At nandito sa ating cellphone yung shoutout po natin na tao na umorder po sa atin na airgun at saka bumili na rin po ng mga SIMA punta dito sa atin. Ito po siya. So shoutout po pala kay Sir Genesis de la Cruz. Ayan po ang kanyang picture at saka yung kasama niya po si Renz Cator. Shoutout po sa kanyang dalawa. Ayan po yung binili niya sa atin na unit. So sumadya siya dito sa bahay para makabili natin unit. So ayan nga pala yung mga ito po pala yung mga umorder sa atin at naka-order na. So pasensya na muna po kay Sir Roel Dison. Siya po yung umorder sa atin, di pa tayo nabagpagawa. So nakakagawa. Ngayon gagawa na po tayo. Tsaka kay Sir Homer Castro Alegre Jr. So si Sir po ay napakatagal na po natin subscriber at naka-order na rin siya sa atin minsan. So order ulit siya. So pasensya na kay Sir Homer at ngayon lang po ulit tayo nakagawa. So matagal-tagal na siya nag-order. So la-line up na po natin siya dito sa ating mga gagawa. Shoutout po kay Sir Homer ng tsaka kay Sir Edwin Salas Badjo. Di ko alam kung anong to Badjo yun. Kung anong basa po sa apelyido ni Sir. So salamat pala kay Sir at napapadala na natin taga Pampanga po siya diyan sa Candaba. Napadala na po natin siya ng SIMA. So salamat po sa inyong lahat ng mga order at order pa. Pero pasensyahan nyo po at kung sakali po nakakagawa tayo mapapadalahan ko po kayo. At yung mga gusto rin po palang bumili ng airgun at pag kami yung mga ibang available, pag available po tayo, kung sakali makakapunta po kayo, pwede ko po kayong mabigyan kasi hindi naman po ako nag-i-stock dito sa bahay. Bali pagka may buwibili lang po, doon lang po ako kumukuha sa aking kinukuhanan. So hindi naman po tayo gaano nagpapatong dyan, konti lang po ang ating patong. Halos kapresyo din po tayo yung doon sa kinukuhanan natin para hindi po sila masabi na tinataga natin ng presyo. Pagka pumili po sila sa bilihan, halos parehas lang presyo. Minsan mas mataas pa nga po yung benta nila kaysa sa akin. So sa mga bumibili rin po natin SIMA, shoutout po sa kanilang lahat. At hindi na po natin na isa-isa pero shoutout po sa inyo lahat. Salamat po sa
angkat ng ating gawang sima. So ito po yung ating ano, at syempre yung mga gagawin po natin. Ayan, nakaputol na po, stainless. So kasi wala na po tayo nabibiling tanso at saka stainless na pinakaano nito, kaya ito na lang pong tanso na to ang nilalagay natin. Ayan, ayan po, tutulisan lang natin yan. Ayan, tsaka lagyan natin ng plastic. Ayan na, meron naman tayo sima. So ito na nga lang po yung ating sima na naman, oh. O-order na naman po tayo. Pakabilis lang po natin makagawa sana. Ang problema lang po, dahil nga marami pong order sa atin. Kung tuloy-tuloy pa po natin na pa-order po yung lahat ng ating ginagawa, so mas marami pa po tayong maibebenta at magagawa. Kaya lang talagang di na po talaga natin maasikaso, gawa ng laging busy. So ayan, tuloy na po natin ating paggagawa para maputol na po natin at makagawa na ulit tayo ng sima. Ayan, nakadiskarte. Tuloy na po. Ito na lang po natira. So ayan, ito naman po. Mabilis lang po ang ating pagpuputol. Mabilis lang po. So dahil po mainit, gumagamit tayo minsan ng panglagay natin sa doon sa may ano, para mabilis po natin maikot. Napuputol po kasi yung ating ano, napuputol po yung ating nabubutas po ating guantes sa sobrang init. Ayan, oh. Kaya mas madali pong kuhanin, oh. Kahit putulin na po ng buo. Napakabilis lang po. Halos nasa 5 seconds lang po. Minsan wala pa. Nakabilis lang po. So gagawa na po tayo ng marami-rami. Ubusin na natin itong ating ano. Saka ito pa po, oh. Para pa tayo dito. Para pagka yung order na 20, so may bigay na natin. Tsaka yung may mga order pa po dito sa bahay. May mga suki na tayo na balik-balik dito na binibigyan. So kaya yan, nakadiskarte. So hindi na po natin papakita yung ating paggawa lahat, dahil syempre matagal-tagal po ito. Ito lang po yung ating paliwanag, simple-simple, kung alin po yung mas mainam, mas mabilis na paraan sa pagkakat ng ating tube. Ayan, copper tube. Ayan. So ito pala yung ating finished product nyan. Ito. O ayan mga kadiskarte, meron po pala tayo dito na ano, na natitirang gawa. Ito po. So ito po yung mahaba nating gawa. Itong isa mas maiksi. Ito po yung regular nating gamit. Ito.
Maiksi ito po. Maiksi po siya ng konti. Pero ito po yung regular nating gamit. Itong sima to. Ito rin po. Ito yung binabanat ko sa mga roho, sa mga lubog. Pakaganda pong tumama. At hindi ko naman po sinasabi na ganun po kaganda ang ating gawa. Pero may panglaban, may laban sa lahat ng manggagawa ng mga Indonesian. So ito na po ang ating ginagawa ngayon kasi mas madali. Yung mga dati nating ginagawang mas mahaba po dito. So natatagalan po tayo doon, tsaka marami tayo nasasayang ng plastic. Pero ang ganda rin po tumama nun, dami na po natin na ibenta ng ganun. Tsaka may mga umorder pa ng ganun, kaya lang di na po natin ang ginagawa ngayon yun. Kasi ito, mas mabilis pong gawin to kaysa doon. Tsaka di na po tayo nagbubutas. Pero yung ganito po, hinahabaan ko ng konti para kung sakaling gusto ninyong butasan, pwede pa rin po. So si Utol nga pala, ganito yung ginagamit pa rin niya, yung mahaba. So para ano daw, mas accurate yung kabisado niya yun, gamit natin na yun. So kaya minsan ginagawa ko siya ng ganun. At saka ito, pwede pa naman po itong butasan kung talagang gusto. Ako ganun din po. At saka yung ano natin, yan pala yung plastic natin. So ito na lang, kaya order naman tayo. So yung mga umorder po pala sa atin ng yung pangtasa, pasensya na po, di ko inabigyan dahil di po nakapagpagawa. Di po nakagawa dahil nga sobrang busy. At ganun mahirap po talagang sabay-sabay yung trabaho, kaya hindi natin nagawa ng basta-basta. Pero na yun po pinakamabilis nating paraan ng pantasa. Hindi natin pinapalitan, napakatagal na, napakaganda pa rin itong ang dami na po yun na ubos na ballpen na tinasahan. So ayan po mga kadiskarte. So alam na po natin kung ano yung bagay at mas mabilis na paraan ng pagputol sa ating pero kanya-kanya pa rin po tayo ng paggagawa kung alin po yung mas mabilis. At ayan, shoutout pala sa mag-asawa kay Mets TV. So nag-ano na pala sila nito, nag-demo ng ganito na nakita ko sa kanilang vlog. Ayan, shoutout po sa mag-asawa na yun, napakabait na mag-asawa na yun. Nakasama natin sila sa pananiksay. So ito yung kanya lang dinemo yung pagputol. Ayan, shoutout po sa mag-asawa. Ayan, so ayan po mga kadiskarte. Alam na po natin kung ano yung mas mabilis na paraan na hindi po masyadong maaksaya. So itong ginagawa natin to, ang aksaya ng nito konti lang, pero halos kung kumpara natin dito, halos ito walang tapon. Ito meron to, pero napakalit lang na bagay. Tsaka ito, nagkakaroon po tayo ng tira. Ayan, kung napapansin nyo po yung tira na yan, yan yung malit na yan. Ayan po yung pinaka natin. Ito na po yung ating tawag dito, pinakapantapon. Ayan, wala na po yan kasi yan na yung pinaka natin, yung malit na na yan. Ayan, yung malit na natira yan. Hindi ko na po sinakto doon na walang pwede rin po isakto natin para wala na pong tapon na mangyari dyan na ganyan na konti. Pero eto, minsan hindi ko na po pinuputol yan yung tira na yan sa dulo kasi ginagawa ko lang yung sa akin, mahabang konti yung sima. Hindi na natin yung tinatanggal. Parang pinaka-pre na po natin yung sa ginagamit natin. So yung mga ginagamit ko, mga reject lang po yan. Hindi po tayo gumagamit ng good na good kasi sayang po pambenta. Di baling kayo po ang makatanggap ng good, wag lang po yung bad or damage kasi nakakahiya po. So, pero di naman po natin naiiwasan po yan na mayroong nasasama tayong hindi po masyadong maganda yung tumama. Nangyayari po yan. At pasensya na rin po at di po tayo perfecto. Ganun talaga. So, ayan. Sige po, tuloy na po natin itong paggagawa ng ating sima. Para makatapos po tayo ngayong araw to. So, ayan, dito na lang po natin tatapusin na ating vlog mga kadiskarte. Salamat po lahat ng mga viewers ko na andyan at lagi nanonood. At pasensya na po sa hindi po na siya shoutout na mga nagpapa-shoutout. Pero kayo pong lahat, salamat po ng marami at shoutout po sa inyo lahat. Yan, tara, iwan na po tayo. Tuloy-tuloy na po mga kadiskarte.